Day 11 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. May mga bagay na minsan pwede ka pang maging matipid na madalas hindi mo napapansin. Una, ngayong summer, parehas kaming nag-work sa iisang room. Imbes na dalawang electric fan ang naka-on, isa na lang. At kapag sobrang init at kailangan mag-aircon, sabay na rin kami sa iisang space. Simple, pero 'di ba, malaking tipid sa kuryente. Pangalawa, ito yung madalas nakakaligtaan ng marami. Kapag bibili ka ng parcel na alam mo namang need mo yun, huwag ka agad bibili. I-check mo muna sa iba't ibang online platforms kung saan ka mas makakamura. Minsan, same item lang, pero iba-iba yung presyo. Sayang din yung matitipid mo kung magiging mindful ka lang. Pangatlo, ito yung medyo deeper. Hindi ito madalas na pag-uusapan, pero importante, ang financial literacy. Sa totoo lang, hindi tayo pinalaki na marunong sa pera. Kaya kaming mag-asawa, patuloy kami nag-aaral, nagre-research at hinahanap yung mga tamang paraan para ma-handle yung finances namin. Pero ito yung reality. May mga gastos pa rin talaga. Grabe yung presyo ng parcel na in-order ni wife today. Para sa iba, maliit lang to. Pero sa amin, hindi siya normal na expense. Pero dahil napag-usapan namin to, alam namin yung purpose. Hindi lang basta bili, purpose-driven yung gastos. Bumili siya ng kitchen organizer para mas maayos yung cabinet at lumuwag yung space sa lababo. So long term, makakatulong din sa bahay namin. At ito yung pinaka-importante sa lahat. Habang nagtitipid at nagsisave kami, hindi namin nakakalimutan i-enjoy yung buhay. Kasi hindi lang naman to tungkol sa pera. About din to sa stewardship, sa pagiging responsible at sa pag-build ng future namin as a newlywed couple habang inaabot yung 1M savings goal. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 11 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 12 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. May mga araw talaga sa journey namin na hindi sweldo o income ang inaabangan, kundi yung mga bayarin. Ngayong araw, ito yung isa sa pinakahihintay namin, ang pagdating ng bills. Habit ko na talagang i-check yung metro ng kuryente namin at nagtatanong din ako sa kapitbahay kung may bill na ba kami sa tubig. Kasi importante sa amin na prepared kami. Hindi kami yung nagugulat sa gastos. Ina-anticipate namin na parte ito ng pagiging intentional sa pera. Habang naghihintay, hindi kami natenga. Ito yung ginagawa namin. Naglinis ako sa labas ng bahay at nag-imbak ng tubig sa mga balde. Para sa iba, simpleng gawain lang to. Pero para sa amin, parang savings din yan. Dapat ready ka sa emergencies. Katulad ng tubig, dapat may nakareserba ka. Same principle sa pera. Pero ito muna pala, isa-isa nang dumating yung mga items na in-order ni wife sa online. Pero kung napapanood niyo kami sa previous days, bayad na lahat to at naka-budget naman. Hindi siya bigla ang gastos, plano siya beforehand. Simple lang ang takbo ng araw, pero dito pumapasok yung strategy. Simple lunch, konting pahinga, siesta ba, pero pagdating ng hapon, bago pumasok si wife sa work, ginagawa namin yung isa sa pinaka-effective naming frugal habits. Ito yung bulk cooking. Yung mga nabili naming karne, niluluto na namin ng maramihan para hindi sayang ang gas. Isang lutuan na lang. Sulit pa yung init ng kawali. Mas tipid sa oras, mas tipid sa gastos. Kaya nga sabi nung isang kumpanya na alam namin dito sa Pilipinas, every drop counts. At ito yung twist ng araw na to. Sa kabila ng paghihintay, wala pa rin dumating na bills. So waiting game pa rin kami. Pero dito mo talaga makikita yung halaga ng simpleng pamumuhay. Ngayong araw, wala kaming nilabas na pera. Zero expense. Pero productive pa rin. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 12 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 13 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Padating na siya, kaya ngayong araw itutumba na namin ang mga bills na dumarating. Oo, medyo nakakatawa pakinggan, but real talk muna. Isa-isa na kasing dumarating yung mga bayarin. Kaya kailangan na talaga silang bayaran. Kung kaya, mas maganda na bayaran agad para hindi na lumaki o magdulot ng problema later on. Parte ito ng pagiging responsable. Hindi mo tinatakbuhan, hinaharap mo agad. Since lalabas na rin kami para magbayad ng bills, ito yung magandang diskarte habang nasa labas ka na. Sinabay na namin yung pagkuha ng mga labahin namin. Isang lakad, maraming nagawa.
Isa to sa mga simple pero effective na frugal strategies. Kapag lalabas ka, isabay mo na lahat ng kaya para tipid sa oras, gas, at effort. At may pahabol pa. Napansin namin na wala na kaming itlog, kaya napabili na rin kami. At aminin ko, parang si wife ko lang yan. Hindi ko kayang mawala. Simple man, pero essential. At ito yung isa sa mga pinaka-real na part ng journey namin. Once a month lang kami kadalasan bumibili ng snacks. Cravings din kasi namin. Pero lagi yung napag-uusapan at naka-budget. Hindi namin dinideprive yung sarili namin, pero may limit. Kasi sa journey na to, hindi pabilisan. Consistency ang labanan para maabot yung 1M savings goal. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 13 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 14 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. May mga araw talagang smooth hanggang biglang may unexpected. Masaya sana yung araw namin pero nalaman ko na masakit yung lalamunan ni wife at barado rin yung ilong niya. Buti na lang bago pa kami bumukod, nakabili na kami ng basic na gamot. Dito namin na-realize na hindi lang pera ang dapat pinaghahandaan, pati rin yung health. Habang nagpapahinga siya, napunta kami sa isang seryosong usapan. Napag-usapan namin yung mga bagay na hanggat maaari, hindi namin uutangin. Number 1, yung shopping o luho. Kung hindi kayang bayaran ngayon, ibig sabihin, hindi pa talaga kailangan. Number 2, yung gadgets o pag-upgrade na hindi naman urgent. Madalas once lang ito at hindi needs. At mataas yung gastos para dito. Pangatlo naman, travel o gala. Mas okay mag-ipon muna bago gumastos. Masaya naman talaga mag-travel, pero pinaghahandaan at pinabudget ito. Pang-apat, ang pagkain sa labas ay alam naman natin na mas mahal. Kaya paalala, temporary lang ang satisfaction, pero ang utang tatagal yan. At panghuli, pagpapa-impress sa ibang tao. Para sa amin, ito ang pinakamabilis makabaon sa utang kapag validation na ng iba ang tinitignan mo. Para sa amin, simple lang. Kung hindi mo pa kayang bilhin ngayon, pag-ipunan mo muna kaysa utangin. Pero syempre, hindi mawawala ang simpleng saya. Bago matapos ang araw, niyaya ko si wife na mag-chowpan. Pero hindi ito yung kilalang fast food restaurants na alam nyo. Ang version namin ng chowpan ay yung tirang kanin na malamig sa ref. Lalagyan ng konting ulam at itlog, tapos hahaluin. Simple, pero swak na swak. Tipid na, masaya pa. Sa dulo ng araw, isang lesson ang tumatak sa amin. Ang utang, madaling simulan, pero mahirap tapusin. Kaya hanggat kaya, iiwas kami. Kaya sana may natutunan kayo galing sa amin. Kaya patuloy na samahan nyo kami sa journey na to. Day 14 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 15 of being frugal to reach 1 million peso savings as a newlywed. Simula day 1 pa lang, sinabi na namin, hindi lang to tungkol sa pera. At ngayon, mas lalong nagiging malinaw kung bakit. Sa journey na to, mas natutunan naming pahalagahan yung mga taong sa paligid namin. Yung mga sumusuporta, nagmamahal, at kasama namin sa bawat hakbang. Kasi sa dulo, hindi lang ipon ang mahalaga, kundi kung sino ang kasama mo habang inaabot mo yon. Pero bago yan, napansin namin na halos 98% sa mga nanonood sa amin ay hindi pa nakafollow. Malaking bagay sa amin yung support nyo para mas may pagpatuloy namin tong journey na to at makagawa pa ng mas magagandang content para sa inyo. Ito na, simula ng araw namin, medyo nagmamadali. Kaya ito nga muntik ko na mabunggo si wife. Pero joke lang yon. Anyways, may tinatawag kasi kaming men's fellowship sa church. Ito yung pagkakataon na nagsasama-sama ang mga tatay at may asawa na. May kamustahan, sharing ng word of God, konting games at kwentuhan. Sa totoo lang, ako ata yung pinakabata doon. Pero ito yung pinakatumatak sa akin. Doon mo makikita kung paano nagsasakripisyo ang mga tatay. Sila yung kadalasang provider, sila yung tahimik lang pero ginagawa ang lahat para sa pamilya. Madalas sila pa yung pinaka-frugal para lang maibigay yung best sa mahal nila sa buhay. At ito yung personal para sa akin. Sobrang saya ko kasi kasama ko mismo yung tatay ko doon. Ramdam ko rin na proud siya sa akin na kasama niya ako. Lumaki ako na tinuturuan niya ng disiplina at takot sa Diyos. Kaya malaking bagay sa akin na nandito kami ngayon magkasama. Pag-uwi ko, si wife naman ang susunod. May fellowship din pala sila para sa kababaihan.
kaya hinatid ko siya. Sa totoo lang, sobrang init at parang ang hirap bumiyahe. But instead na mag-taxi, hinatid ko na lang siya since malapit lang naman. At dito mo makikita yung simple pero meaningful na love. Ang daming kalalakihan na hinahatid din yung mga asawa nila. Simple gesture pero nakakatuwa at nakaka-inlove makita. After nun, tumiretso kami sa bahay ng parents ko. Andun din si nanay, yung lola namin, nakitambay. Madalas niya kaming tanungin kung mag-asawa na ba kami. Nakakalimutan na niya dahil sa katandaan siguro. Rod, ito nga ba'y mag-asawa na? Mag-asawa na ba ito? Pinalawag ito. Pero bawat kita namin, pinapaalala namin sa kanya. Pinapakita ko pa yung pictures namin na kasama siya sa kasal. At dito ako napaisip, kahit nakakalimot na siya sa mga recent na nangyayari, ako hindi ko makakalimutan kung paano niya kami inalagaan. Siya yung typical na lola na ibibigay lahat sa apo. Kaya kahit ganun na siya ngayon, nandun pa rin yung respeto at pagmamahal ko sa kanya. At sa dulo ng araw, simple lang pero kumpleto. Naglabas kami ng stocks na binili namin previously. Nagbanding ng konti at nagpasalamat sa Panginoon kung gaano siya kabuti sa buhay namin. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 15 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 16 of being frugal to reach 1 million peso savings as a newlywed. Ngayon naman, pag-usapan natin ang salitang sahod. Isang salita pa lang pero para sa maraming Pilipino, ang dami ng ibig sabihin yan. Para sa karamihan, kasama na kami ni wife, ang sahod ang isa sa pinaka-importanting source of income. Diyan ang gagaling ang pambayad ng bills, panggastos, at pang-ipon para sa future. Pero bakit ba dapat pahalagahan ang sahod? Una, dahil pinaghirapan yan. Bawat oras ng trabaho, pagod, stress at puyat, kapalit niya ng sweldo. Pangalawa naman, dahil limitado yan. Kahit gaano kalaki, kapag walang plano, mabilis ding mawawala. At pangatlo, dito pumapasok ang frugality. Kapag marunong kang humawak ng sahod, mas tumatagal ito, mas lumalaki ang naiipon at mas napapalapit ka sa goals mo. Samahan mo pa ng financial literacy. Pero teka, iba naman ang laban pag uwi sa bahay. After church, napansin namin na dumadami na naman yung tambak sa bahay. Kaya naiisip naming linisin ulit. At aaminin ko, si wife talaga mas masipag sa gawaing bahay kaysa sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun, papabayaan ko na siya. Ginagawa ko pa rin yung best ko bilang husband para tulungan siya sa kaya ko. Kasi sa marriage, teamwork makes the dream work. Hindi pwedeng isa lang ang gagalaw, mas magaan ang lahat kapag magkasama. At habang busy sa bahay, may naalala pala kami. Kulang na rin pala kami sa mga gulay panggisa tulad ng bawang at sibuyas. Kaya bumili na rin kami. Inextrahan na rin niya ng konting gulay para just in case may maisip siyang lutuin, ready na agad. Ganyan kami kadalasan, prepared para iwas bigla ang gastos. Since itong araw na to, malapit na matapos ang April, nagkaroon kami ng parang monthly overall meeting sa expenses namin. Dito namin pinag-uusapan lahat. Saan napunta yung perang ganito? Saan napunta yung perang ganyan? Ano yung pwedeng i-improve? At ano yung plano sa susunod na buwan? At bilang mag-asawa, na-realize namin to na sobrang importante kapag may communication sa pera, nababawasan ng stress, misunderstanding, at mas nagiging united kayo sa goals. Hindi lang basta magkasama sa bahay, magkasama rin sa direksyon ng buhay. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 16 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 17 of being frugal to reach 1 million peso savings as a newlywed. Minsan, bago matapos ang buwan, mapapaisip ka talaga kung ito na ba yung huling gastos. Ngayong araw, parang ito na yata yung last expense namin nitong April. Umaga pa lang, nilabas ko na yung container ng tubig sa labas. Kinausap kasi ako ng nagde-deliver na pwede ko na raw ilabas bago siya dumating para hindi na siya pabalik-balik. Siguro malaking tulong din sa kanila yon para makatipid sa gas at oras. At dito, may simpleng lesson sa mga taong nagbibigay serbisyo sa atin, delivery riders, collectors, workers, maganda rin kaibiganin at nawain sila. Kapag maayos ang pakikitungo mo sa tao, bumabalik din yan sa magandang relasyon at respeto. Pero habang tumatagal ang araw, may adjustments din kami sa bahay. Bilang frugal,
Kapag hindi na masyadong mainit ang panahon, siniset ko na sa eco mode yung aircon. At kapag alam kong malapit nang magising si wife, in-off ko na din. Kasi kung di nyo alam, si wife sobrang lamigin. At bakit importante to? Alam natin ngayon, headline lagi ang bill sa kuryente. Kaya yung maliliit na habits, malaking bagay din sa dulo ng buwan. At syempre, napag-uusapan namin to ni wife para pareho kaming aligned sa mga goals namin. Hindi lang pera ang inaalagaan namin, pati katawan din. Nag-home workout kami ngayon ni wife. Sabi ko, para gumalaw-galaw naman katawan namin. Dahil health is wealth din. Bilang husband, gusto ko rin maging good example sa kanya para ma-encourage siya. Makita rin niya yung transformation ko dati. At habang productive, may practical move din. Nilabahan niya yung mga tuwalya namin kasi konti lang naman. Nakakahinayang naman ipalaundry. At sa dulo ng araw, ito yung simple pero masarap sa pakiramdam. Nag-siesta kami, nagkwentuhan, kumain, nagtrabaho. Yung normal na buhay na mag-asawa. At bago matapos ang gabi, pasalamat kami sa Diyos kung gaano siya kabuti sa amin. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 17 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 18 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Ngayong araw, natulog lang ako para walang gastos, pero biro lang. Sa maraming araw na napapanood nyo ang videos namin, alam nyo naman na marami na tayong appreciation sa iba't ibang tao. Pero may isang bagay pa pala kaming nakalimutan pasalamatan. Yung kasama namin bago magsimula pa yung day 1. At oo, ito yung hindi nagsasalita pero laging present. Ang motor ko. Konting flashback muna. Nung patapos na kami ng college at nasa internship pa lang ako, isang araw pauwi ako na nakasabit sa jeep. Dahil sobrang siksikan, sa gitna ng biyahe, muntik pa akong manakawan at doon ko na-realize, kailangan ko gumawa ng paraan. Halos 8 taon na ang nakalipas. Bumili ako ng motorsiklo. Kulang pa ang pera ko noon, pero may trabaho na yung kapatid ko, kaya pinahiram niya muna ako ng pambili. Pinangako ko sa kanya na ibabalik ko agad once makakuha ako ng trabaho. At simula noon, naging parte na siya ng journey ko. Kasama ko ang motor ko sa unang trabaho, sa pangalawang trabaho, at sa marami pang pangyayari sa buhay. Siya ang gamit ko sa pagpasok, sa pag-uwi, at sa paghatid sundo sa girlfriend ko noon, na wife ko na ngayon. Hindi man siya kamahalan, pero sulit na sulit siya. Ginagawa niya yung purpose niya, dinadala kami kung saan kailangan. Dito rin nahubog yung pagiging frugal naming mag-asawa. Basta well-maintained ito at maayos pa, hindi muna kami naghahangad ng bago. Hanggat nagagamit, pinapakinabangan pa namin. Kung may bagay din kayong simple pero sobrang halaga sa buhay nyo, nakakatuwang mabasa rin yung mga kwento nyo. At syempre, hindi mawawala yung mga nakakatawang memories. Minsan kahit umuulan ng malakas at basang-basa kami, biro namin sa isa't isa, sa susunod, bibili na kami ng bago. Hindi bagong kotse, kundi bagong kapote. Pero sa totoo lang, kahit hassle minsan, naging parte rin ng kwento namin. Yung mga simpleng hirap, biyahe sa ulan, tawanan sa daan, parang doon din mas tumibay yung relasyon namin. Kaya minsan, hindi mo kailangan ng mamahaling bagay para maging grateful. Minsan, yung simpleng meron ka na, yun na pala ang malaking blessing. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 18 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 19 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Umaga pa lang may naisip agad si wife na smart frugality. Since summer ngayon, imbes na bukas kami ng bukas ng ref para sa malamig na tubig, nilagyan na lang namin ng naipong ice cubes yung tig-isa naming tumbler. Iwas konsumo ng kuryente at malamig pa rin ang inumin namin buong umaga. At habang maaga pa, oras naman para sa sarili. Nag-exercise din kami today. Sabi ko nga, parang savings lang ang exercise. Hirap na hirap ka sa umpisa, pero pag tumagal at naging consistent ka, masasanay ka rin at makikita mo yung resulta. Pero hindi lang katawan ang inaasikaso namin, pati pera rin. Lumabas kami at pumunta sa bank para i-manage ang pera namin. Malayo pa man sa goal, pinapractice na namin yung tamang paghawak ng finances. Kasi ito ang totoo. Mas mahalaga minsan ang behavior at character mo sa pera kaysa sa aktual na laki ng ipon mo. Mas handa kapag mas malaki na ang hawak mo. Pag-uwi naman, simpleng pahinga lang pero may strategy pa rin. Nag-siesta kami. Dahil wala kaming aircon sa sala, binuksan muna namin ang pinto para lumamig ang hangin. Bonus pa, bawas din sa paggamit ng ilaw.
pang maliwanag pa sa labas. At eto yung lesson ng araw na to. Hindi kailangan malaki agad ang tipid para umusad. Minsan, yung maliliit na tamang habit araw-araw, yun ang tunay na nagpapalapit sa goal. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 19 pa lang, tuloy-tuloy na to. Day 20 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. May mga umaga talagang pagmulat pa lang ng mata, may lesson ka nang mapupulot. Pagkagising pa lang ni wife, may napagkwentuhan na agad kami na dapat niyong malaman. Pero bago yan, dahil alam kong ngayong araw darating ang basura, nilabas ko na agad. Kasi mas mabuti ng handa kaysa maging problema pa mamaya. Parang savings lang din. Mas okay na prepared ka ngayon kaysa mas stress ka kapag emergency na. At dito napunta usapan namin. Depende talaga sa kalagayan mo sa buhay kung ano ang matatawag mong pagiging frugal. Magkakaiba kasi tayo ng income, responsibilidad at kakayahan. Yung normal na gastos para sa iba, maaaring malaki na para sa iba naman. Kaya ang punto ko dito, ang tunay na pagiging frugal ay hindi tungkol sa pare-parehong halaga ng ginagastos. Ito ay tungkol sa pamumuhay ayon sa kaya mo. Paggastos ng may wisdom at hindi pagpilit sa lifestyle na hindi pa akma sa sitwasyon mo ngayon. Pero ito na, usapang kuryente muna. Alam naman nating hindi na biro ang singilan ngayon. Kaya minsan, kapag ire-report ni wife sa akin yung bills, mukha na siyang si Karen Davila sa galing maglahad ng detalye. Full report talaga. Pero bago natin ituloy sa nakakatawang part, napansin namin na 97% sa mga nanonood sa amin ay hindi pa nakafollow. Alam namin na ang oras nyo ay napakahalaga. Kaya bawat video contents na ginagawa namin ay quality. Kaya malaking bagay po ang suporta nyo. At dahil dyan, ipapakita na namin yung nakakatawang naming side ng pagtitipid. Una, nag-record kami sa CR. Yung body wash namin halos 5 months tumatagal. Hindi dahil hindi kami naliligo, talagang matipid lang gumamit. Yung shampoo naman, bumili kami ng malaki. Parang feeling namin hanggang end of the year pa. Yung sabon naman, kapag paubos na, promoted na siya sa ibang department. Alam nyo na kung saan panghugas yan. At ang pinaka nakakatawa, yung toothpaste. Akala ko minsan wala na. Pero si wife, gugupitin, pipisilin, at kukunin ang bawat patak. At doon namin na-realize ito. Minsan yung simpleng gestures na akala mo normal lang, frugality na pala talaga. Pero tandaan natin, hindi ito pande-deprive sa sarili. Ginagawa namin ito dahil may malinaw kaming goal, ang makaabot sa 1 million savings. Kapag may direction ka, mas madaling intindihin ang simpleng sakripisyo. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 20 pa lang, tuloy-tuloy na to.